Sa sitwasyon ng kapatid mo, lumalala na yung kalagayan niya. Anong ibig mong sabihin? Maraming may kasong may sakit sa isipan ng sinasaktan nila yung sarili nila. Alam mo kung nandito si Rafael, maniniwala yun na buhay pa si Dennis. May obsession si Bella? Si Rafael. Rafael, saan ka pupunta? Kahit saan. Titigil ako kung maramdaman kung kailangan ko na tumigil. Gusto lang sana kita makausap. Si Christina lumapit na sa akin para tulungan yung kapatid na si Bella. Christina. Rafael, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko si Christina. Mahal na mahal ko ang ate mo. Naramdaman ko ang selos ni Rafael habang kausap ko siya. Wala siyang karapatang magselos. Meron siyang karapatan para sa pakiramdam niya. Wala kaming relasyon. Pero ikaw na ang mahal niya. Hindi ako naniniwala. Christina, kahit itanggi mo sa akin yan, alam ko na ikaw lang talaga o gaano kabigat ang pagmamahal sa'yo ni Rafael. Pero para saan mo pa siya na mahalin niya si Bella, malabo na yun. Dahil ikaw lang talagang mamahalin niya. Bella? 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 Bella, ano nangyari sa'yo? Yaya? Yaya? Bella? Mahal mo ba ako, ate? Oo. Oo, mahal kita. Bakit mo naman natanong yan? Gagawin mo ang lahat para sa akin. Oo. Oo. Kahit ano. Hindi ako mahal ni Rafael. Hindi. Mahal ka niya, Bella. Sino may sabi sa'yo niyan? Mahal na mahal ko siya. Pero sabi niya, ikaw ang mahal niya. Bella, wala kaming relasyon. Kung wala kayong relasyon ni Rafael, sabihin mo sa kanya, ako na lang mahalin niya. Kalimutan ka na lang niya. Hindi mo na siya mahal. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil kapag hindi mo ginawa, mamamatay ako. At ikaw ang may kasalanan. Gagawa at gagawa ka ng paraan para matapos ng buhay ko. Dahil sa'yo, kapunta mo na siya. Sabihin mo lahat sa kanya. Umalis ka na. Puntahan mo siya! Puntahan mo siya!
Sabihin mo sa kanya! Oo. Pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko siya. Yaya, ikaw na pala. Sheila! Sheila! Sheila. Kunin mo yung first aid kit, dali. Opo, Lola. Ayoko sa'yo. Ma'am? Ma'am, si Ma'am Bella po. Bella, anak! Tama na. Ano nangyari dito? Ma'am, sinaktan ni Bella ang sarili niya. Meron ho yata hindi sila pagkakaunawaan ni Rafael eh. Umalis na po si Christina para kausapin siya. Bella, Iha. Ano bang problema mo? Sabihin mo sa tita Socorro mo, tutulungan kita. Sige na, Yaya. Ako na bahala dito. Hindi ako mahal ni Rafael. Si Christina ang mahal niya. Rafael. Rafael. Di ba mahal mo ko? Oo naman. Matagal na. Lagi-lagi. Kahit anong mangyari, mamahalin mo pa rin ako. Mahal na mahal. Salamat. May hihilingin sana ako sa'yo. Kahit ano. Pero natuturuan ang pusong umibig. Alam ni Rafael yun. Hindi niya magagawang saktan ka. Oras na malaman niya nahihirapan ka, magbabago rin ang isip niya. Gusto ko siya. Mahal ko si Rafael. Siya lang ang mahal ko. Kung mahal mo ako, kalimutan mo na lang ako at piliin mo si Bella. Mahal ni Christina si Rafael. At hindi niya to kayang ibigay sa'yo. Kahit nangako pa siyang magpaparaya, hinding-hinding lubusan niya makakalimutan si Rafael. Hindi niya gagawin yun. Kapag namatay ako, si ate ang pumatay sa akin. Kung mahal mo ako, kalimutan mo na lang ako at piliin mo si Bella. Ginagago mo ba ako? Mahalin mo si Bella. Kailangan ka ni Bella. Kailangan ka niya. Hindi niya tinatago nararamdaman niya para sa'yo. Ibuhos mo na lang. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang mahal ko. Pero narinig ko sa sinabi mo. Sabi mo sa akin gagawin mo ang lahat. Nakikiusap ko sa'yo. Mahalin mo si Bella. Ano ba sinasabi mo? Naririnig mo ba sinasabi mo? Ano tingin mo sa akin? Damit? Damit na pwede mo ipahiram sa kapatid mo? Hindi. Rafael, hindi kita ipapahiram.
Sa kanya ka na lang. Sa kanya ka na lang. Teka. Christina, huwag mo gawin sa atin to. Tama na. Wala. Rafael, walang tayo. Kailangan ka ni Bella. Si Bella. Kailangan ka ni Bella. Si Bella. Kailangan kita. Pero hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi pa ngayon, Rafael. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Tingin ka sa mata. Hindi. Tumingin ka sa mata ko. Tingnan mo ako ngayon. Tingnan mo ako at sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Hindi kita mahal. Mahal ka ni Bella. At kung hindi mo kayang gawin yung pakiusap ko sa'yo, mas gugustuhin ko pang huwag na tayo magkita kahit kailan. Umalis ka na dito sa punta ni Santiago. Ako'y tao lang na nadadarang at natutugsurin. May aalis mo ba sa'kin ang matutuhan kang mahalin sa bawat sandaling hirap natin? Hiram na kung hiram bawat saglit. Wala akong isa mang hinanakit. Basta't kapiling kay langit, walang sa'yo ay papalit. Hinding-hindi ako sa'yo magdaramdam. Kahit hirap. Kausap pa kayo, ate? Ano sabi ni Rafael? Bago ba ang isip niya? Oo. Kinausap ko na siya. Kinausap mo lang? Hindi mo sinabi na ayaw mo na sa kanya? Ano, ate? Tumanggi ba siya? Ano? Hindi, Bella. Hindi magagawa ni Rafael yun. Sinabi ko na sa kanya na hindi ko na siya mahal. Ano sabi? Sisikapin daw niya mapalapit sa'yo. Basta mga ako ka lang daw na gagawin mo ang lahat para mabuti yung kalagayan mo. Oo, ate. Iinumin ko lagi yung gamot ko. Magpapagaling ako. Saya-saya. Saya-saya ko ngayon, ate. Kahit hindi pa ako mahal ni Rafael, sisiguraduhin ko matututunan din niya ako mahalin. Salamat, ate, ha?
Rafael, umpisahan na natin ito. Tama, tito. Anak, gusto mo bang kumain? Anong gusto mo? Iyaya. Nakiusap ako kay Rafael. Nakalimutan na niya ako at mahalin niya si Bella. Bakit mo ginawa yun? Mahal siya ni Bella. Kailangan siya ni Bella. Si Rafael ang makakabuti para kay Bella. Rafael, may hangganan ng pagsasakripisyo, Christina. Yung ginagawa mo, is it getting there? Work in progress. At anong pumipigil sa'yo? Thanks. Thanks? Thanks of the heart? Hijo, let's drink to that. Naalala ko, simula nung bata pa lang kami, lagi mo na sinasabi na mas malakas ako. Na dapat lagi ako magbigay. Pero Yaya, ang sakit. Masakit. Dahil alam ko, hindi kakayanin ni Bella na mawala sa kanya si Rafael. At dahil ako yung malakas, kaya dapat ako yung magsakripisyo. Arnel, kailangan mag-usap tayo. Wala na ho tayong dapat pang pag-uusapan. Look, everybody's given a second chance. Hindi lahat. Hindi ho lahat, Papa. Ang mama ko ho hindi nabigyan ng pagkakataon na lumigaya. Kaya siya naging baliw dahil sa mga kagawa niya, di ba? Hi, Poopsie. Bakit ngayon ka lang? Malapit nang tumilaok ang mga manok. Saan ka ba galing? Why, honey bunch? You miss my lovin'? Nagsimba kami ni Socorro ng umpisal. Nagsimba? Hindi kaya tinubuan ng balbas ang pari sa haba ng litania ng mga kasalanan ninyo? Arnel, pinagsisihan ko na lahat ng pagkakasala ko sa mama mo. Kung nasa tama lang ang isip niya, alam kong pinatawad na niya ako. At least, hindi kami katulad ng iba dyan na hindi marunong maghugas ng kasalanan. Hoy, bruha! Kung ako ang pinatatamaan mo, mag-isip-isip ka muna. Dahil ikaw ang unang nakikinabang sa mga sinasabi mong kasalanan ko. Para bang napakalinis niyong dalawa ni Socorro. Carlota, baka hindi mo alam, halang ang bituka ng babaeng yan, parang pinagbuhon-buhon na pansit.
Honey, I don't wanna fight. I just wanna rest, okay? Ang galing niyo din magsalita, no? Talagang inabsuelto niyo yung sarili niyo sa mga pambubugbog niyo sa kanya, sa mga panloloko niyo sa kanya, sa mga pananakit niyo sa kanya. Alam niyo, kung ako sa inyo, lumapit kayo doon sa mga kaibigan niyo, doktor. Yun ang tanungin niyo, baka meron na kayong tama sa ulo. Sinisikap kong itama lahat ng mga pagkakamali ko. Bakit ba nadadalas ang paglabas-labas ninyo ni Socorro? Hindi ko lubos maisip. Paano kayo nagkakaintindihan? Anong nakikita nyo sa isa't isa? That's the problem in you, eh. You think I'm non-brainless, but I have brains. Ngayong nasa presinto na si Soledad, si Socorro na ang pinakamakapangyarihan na Santiago. Arnel, kailangan mo ang pamilya mo. Higit pa sa kahit ano pa. Alam niyo, kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko yung magkaroon ng silbi ang buhay ko. For the rest of my life to matter. Dito, nakakatulong ako. Kanino? Sa mga preso sa kulungan? Arnel, maraming paraan para makatulong. Pero higit sa lahat, kailangan tulungan mo muna ang sarili mo. Makakaalis na kayo. Nakikiusap po ako sa inyo na layuan niyo na ako. Dahil marami pa akong haharapin mga baliw sa preso. Arnel. At sino sa palagay mo ang makikinabang? Kung kakaibiganin ng asawa ni Mayor ang pinakamakapangyarihang babae sa buong bayan. Hindi ba? Si Mayor? As they say, birds of the same feather flock together. Me and Socorro were of the same feather. Ma'am, mawalang galang na po. Meron po sana kaming sasabihin nitong apo ko sa inyo. Ma'am, hihingi lang po sana ulit ako ng dispensa tungkol dun sa nangyari nung isang araw. Hindi na po mauulit. Hindi kami mahirap kausap dito. Hindi mahirap ang trabaho nyo. Pinapasweldo kayo ng tama, kumakain kayo sa oras. Ang tanging inaasahan sa inyo ay alamin nyo kung saan kayo lulugar. At matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Maliwanag ba yun? Opo, ma'am. Malinaw po. Sige po, ma'am. Ilang araw na lang, Mrs. Santiago, didingin na ang kaso ninyo. Dapat po tayo maghanda lahat para masiguro ang paglaya ninyo. Attorney, baka naman pwede akong umupong character witness para kay Mama. Maganda sana yung kaso, hindi masyado mabigat ang character witness na anak ng nasasagdal. Maliban na lang kung... Baka naman, Mama, pwede natin ikonsulta kay Dr. Moran. Kung malaki ang may tutulong niya sa paglaya ninyo, di ba? Tita, pupuntahan ko lang po si Rafael. Ibibigay ko lang po itong ginawa ko para sa kanya. Sa tingin niyo po ba, magugustuhan niya to? Oo naman. Siguradong lalong mahuhulog ang loob nun sa'yo. Sige po, mauna na ako. Loka-loka talagang hali pa rin. Pwede ho natin gawin lahat yun. Pero hindi ko magagarantiya kung magiging malaki ang impact niya sa kaso. Tama nang si Ate Socorro ang tumistigo. Malaki ang maitutulong niya sa kaso. Hindi ka lang just a guy. Anak ka ni Mayor. At ako muchacha. Kung ayaw mo mangyari kay Bella ang nangyari sa kaibigan mo, ipakita mo kay Bella na mahal mo siya. Teka nga, bakit pa interesado ka sa buhay pag-ibig ni Christina? Hindi ko kaya, Christina. Hindi ko kaya lokohin ang sarili ko. Mayroon din naman tayong mga pagkakapalayo. At gagawin ko ang lahat para lumigaya ka sa piling